Baka daw hindi kayanin ng katawan ko yung surgery. Hi everyone, this is Pat. I'm currently fighting a stage 4 aggressive cancer. Kakatapos ko lang kaninang umaga nung targeted therapy ko tsaka yung first dose ng oral chemo ko for today. So yung chemo ko is 5 days. Ayan, so hanggang Sunday ako. So ituloy na natin yung kwento ko, yung step by the step kung paano ako na-diagnose. Pero bago ko ikwento yung part 2, recap muna tayo ng part 1. So sa part 1 ng video, I shared yung turning point ko kung bakit ako nagpa-schedule ng colonoscopy. And then what happened a week before ng colonoscopy ko and paano ko nalaman na may bukol ako. And yung consultation ko sa gastroenterologist and sa OB/GYN. Finally, yung initial test na pinagawa sa akin ng mga doctors. And sa last video din, I mentioned na hindi kami convinced na magpa-surgery ako that time na kasi nakakatakot bigla-bigla. Doktor na mismo yung nagsabi sa akin na ko na daw and kung kakayanin ko daw ba yung operation. Sabi din niya, kailangan kong makahanap ng blood donor na, kasi kung ooperahan ako, kailangan ko at least 4 bags of blood. And then that time, sabi ko, saan ako hahanap agad-agad ng 4 bags of blood? Ang hirap kaya maghanap ng donors. Sobrang minamadali ako nung doctor, which I understand naman din. Kasi syempre, baka nga kung ano na yung sitwasyon ko, baka mas lumala pa ako. Talagang time is your enemy. Pero kung ikaw yung pasyente, tapos maririnig mo mismo sa doctor mo na, ako, kakayanin mo kaya yung operation? Survive ka kaya? So parang, it's not good. It's not giving, you know. Anyway, that time, so dalawa na yung major problem ko. Tumor na nakapa ako sa tiyan ko, which is, ayun nga, highly suspected na sa ovary yung origin. And then yung problem ko sa rectal area, we also suspect na talagang meron talagang something wrong. Again, wala pa akong colonoscopy that time. So, ultrasound pa lang yung meron ako. And then yung mga blood test, yung tumor marker test. Wala talaga kaming clue kung ano yung extent ng metastasis ng cancer ko at that time. Ang explanation sa akin ni OB, bubuo daw siya ng team of doctors or surgeons na mag-handle ng case ko sa isang hospital sa Quezon City. Once andun na ako sa operation table or operating room, kukurot sila ng sample from the tumor sa ovary and then ibabiopsy sila ng mabilisan. Yung biopsy naman, procedure siya or test na sa laboratory para malaman nila kung cancerous ba yung bukol mo or hindi. Once the biopsy result is out, so right there and then, kailangan mag-decide nung surgeons tsaka ng mga doctors kung ano na yung next step na gagawin. Like kung cancerous ba yung tumor ko, kailangan bang tanggalin yung ovary lang na pinagtubuan or for better prognosis or mas mataas na chance ng survival, baka pwedeng tanggalin na yung buong reproductive system. With the information that we had that time, we were praying na baka naman may chance pa, baka naman pwedeng hindi ganun yung mangyari na ma-surgery ako, tanggalin lahat ng reproductive system ko, ganun. Kasi yung bata ko pa 29 lang ako noon, tapos tatanggal na ako ng ovary. Tsaka reproductive system. So parang sobrang shocking nun sa akin. Kasi we will lose our chance na magkaroon ng biological child. So, ayun. Sad. Pero ayun, sabi nga nung husband ko, it doesn't matter kung matanggal man yung buong reproductive system ko and hindi na kami magkakaroon ng biological child as long as buhay ako. Yun daw yung mahalaga. So, ayun, kinikilig ako. Pero, we considered na magpa-second opinion sa ibang doctor and also different hospital. Hindi pa rin ako naka-colonoscopy nito That time, we wanna figure out kung anong mali doon sa ovary ko, kung ano nasa ovary ko. Kasi doon talaga kami mas bothered kasi nakakapako talaga, makapal talaga, malaki. Nasa puson ko, ang laki ng bukol. Fortunately, doon sa bagong hospital na nilipatan namin, yun din yung sinabi nila sa most likely, baka ganun nga talaga yung process na gagawin sa akin. Nothing is final pa. Pero syempre, that time, pag narinig mo yung mga ganong words, talagang magpapanik ka, di ba? Nung nakalipat na kami ng hospital, the series of going back and forth with different doctors began. So, to cut the story short, it took some time. That time, ramdam ko na talaga malala na yung sitwasyon ko kasi parang mas pumapayat na ako, mas mabilis na ako mapagod, ganyan. And nararamdaman ko talaga mabilis lumaki na yung bukol ko that time. Pero ayun, finally nakapagpa-colonoscopy na rin talaga ako. That was August 2024. So, medyo kabado ako that time kasi first time ko mako-confine sa hospital kasi tinanong ako kung gusto ko daw ba magpa-confine na ako a night before nung colonoscopy ko para hindi na ako masyado mahirapan na pagpunta sa hospital. Nandun na talaga ako.